So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, andito ang inyong ate girl Rovi. Ate joke lang guys. So, ayun na yung biyak na si Clyde. Ayan. So, today po, mag-share lang ako guys nung ilang years na ba? Parang around 7 years na JR, no? Yung nangyari sa akin dun sa, yung nagkasakit po ako. So, before I start, ayan, introduce ko muna yung sarili ko. So, ako po si Roby. Ayan. So, nakakilala ko kay Lord way back 2014. Ayan. So, meron akong naging friend. Ayan. Sinama kami sa UVCC. Kami magkakaibigan actually. And then, that time, umaten-aten lang kami. So, wala akong idea about Christianity talaga. And, yun, attend lang ako kasi kasama ko yung mga friends ko. Ganun lang, nag-enjoy lang ako, ganyan. And then, dumating din yung moment na, yun na, na-touch na ni Lord yung heart ko. And then, doon na nag-start. Nakatanggap ako, nag-start ako mag-ministry. And then, after a year, binigay sa amin ni Lord yung si Queen, yung pinaka-blessing namin that time. And then, nung nagkasakit na ako, si Queen noon, parang nasa around 5 months, 6 months, ganon. And I was 23 years old lang ako that time. And nagulat ako, noong una, akala ko para lang akong sinisikmura, ganyan. Akala ko parang ina-acid lang ako or what. And then, pabalik-balik kami ng emergency room noon. Nagpapa-pain reliever lang ako. Yung mga friends ko lang minsan yung naghahatid sa ako sa ospital. Tapos after ilang days, magugulat na naman sila, Pastor. Nasa ospital ka na naman. Anong nangyari? And then, one time, na-find out namin through ultrasound na may gallstone ako. So, nag-try kaming mag-public hospital. That time kasi wala naman kaming health card, wala kaming mga insurance. Kumbaga, financially, hindi kami stable that time kasi malate pa si Queen noon. And then, so nag-try kami sa mga public hospital within Quezon City. And that time kasi medyo madami na yung stone ko. So, kailangan na siyang matanggal agad-agad. So, that time, meron namang nagmagandang loob na i-offer sa amin sa Nueva Ecija na doon ako magpatanggal ng gallbladder. And then, awa ng Diyos, ayun, naging successful naman yung first operation. Natanggal naman yung gallbladder. And then, kaso, after a few days, nagre-recover pa lang ako, nagkakaroon ako ng paninilaw sa buong katawan ko. So, hindi namin alam kung process ba siya ng parang recovery ko. Pero, doon namin nalaman na actually, na lately ko lang din naaral yung sa case ko talaga. May mga pailang-ilang case talaga na hindi nasasara yung panunaw pag natanggal yung gallbladder. So, isa ako dun sa mga napili ayan, na magkaroon ng ganong case. And then, nung nag-recover ako na sa bahay nila JR sa Cabanatuan, and then naninilaw ako. Then one night, nakafeel ako ng sobrang sakit sa back hanggang likod. And then tinakbo ko nila JR sa pinakamalapit na hospital. And that time, guys, ayan, sa mga, sabi ko sana viewers, sanay ako mag-live, ayan, sorry po. Ayan, so actually nga po, pagdating ko doon, sobrang nag-block na yung lips ko, sobrang dilaw-dilaw ko na. Tapos, hindi na ako makagalaw talaga, as in. Tapos yung mga nurse doon, titignan ako na parang ayaw nila akong lapitan, na parang ano ba, parang hindi na ako talaga okay. So, kailangan kong bumalik dun sa hospital ko, which is from Cabanatuan, parang mga 1 hour na JR. And then, pagdating doon, chinek na, sinitiskan ako, pero hindi ko nga alam actually, ang galing ni Lord that time, kasi financially talaga, wala po talaga kami as in. And hindi ko alam kung paano tayo nakapagpa-CT noon, ultrasound, gano'n ng right away. And then, pagka-check nga po, yun nga, nakita na yung panunaw ko sa katawan is kumakalat na siya. And then, ayun na, kailangan nila akong i-operahan that night. Pero pag-check sa BP ko, guys, hindi na siya okay. So, nag-80, 60, 50 na siya. Wala na ako actually, yung blood pressure ko, pwede na akong makomatos anytime. Kaya hindi nila ma-proceed yung operation for the second time. Kasi nga, pag nilagyan pa ako ng anesthesia, there's a chance na babaksak na talaga yung BP ko. And then we're praying, kinakausap ako ni JR. Sabi niya, kaya mo pa ba? Ganito, ganyan, kaya natin to. Nandito si Lord, ganyan. Niiyak yarn. Pero anyway, that time,
Hindi ko di alam kasi kinakausap ako ng doktor, sabi niya, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ako, ito po yung pangalan ko pero sobrang parang lambot na ako. Then overnight, chinecheck nila yung BP ko kung tumataas. Pero yun guys, talagang may challenge si Lord sa akin that night. Hindi talaga umaangat yung BP ko. So they have to transfer me in a bigger and private hospital. Kailangan na akong ICU, ayan. And then, pagdating sa ICU, doon na sinaksakan na ako ng iba't ibang gamot, minomonitor na yung heart ko. And then, parang may binigay sila na time, yun na kasi medyo naalala ko na parang within that time, kailangan umokay na yung BP niya kahit papaano. Pero, parang umangat siya ng konting-konti, tama ba? Pero, and then, yun po, na-opera naman ako ng mga bandang hapon, pero tumagal siya ng 4 hours, no? And then that time, alam ko may waiver ka ng pinirmahan ng that time. Tama ba, JR? Na parang, kasi parang 5 po yung doktor ko doon na parang if ever na kung anong mangyari sa akin, talagang wala silang magagawa. It's just, yun na yung naging nun. Tapos sabi ko na lang, okay, that time nasa operating room na ako noon. And then hindi ko na alam. Ang nakakatawang part pa doon, hindi ko ata na-share sa mga tao. Yung dalawang nurse yon, yung isang nurse doon, kamukha ni Jerome. Yung drop. Tapos yung isa kamukha ni EJ. As in guys, sabi ko talaga, parang Lord, ito ba talaga Lord? Dito mo ako papahawak sa mga taong to. So bakit? Yung mga tropa ko pa yung mga kasama kong sabi ko, hindi kamukha mo talaga isang nurse EJ. Legit, di ko pa nakwento sa'yo. Ikaw talaga yun. Buti na lang nakasurvive ako. Joke lang. Pero yun guys, and after noon, pagising ko, doon ko na mas lalong naramdaman talaga yung sobrang hirap. Kasi imagine, pagising ko naka-NGT na ako, sobrang daming host. Yung naging surgery sa akin, hindi ko na alam na ganun pala kalala na. And hindi ko alam kung paano na-afford mag-ICU that time, di ba? Parang, paano ako nandito? Ano nangyari? Ganyan. And then lumipat po kami dun sa hospital ulit. Parang almost a month po ako nagstay doon. And doon talaga ako hinahamon talaga ng mga bagay-bagay. Kasi may mga moment talaga na gusto ko na mag-give up. Na kasi parang grabe yung napagdaanan ko. Tapos sabi ko kay JR, iwanan mo na ako dito. Pag mo na ako alagaan, sabi ko, hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi kaya yan. Iyak talaga si ate girl. Ayan. Tapos sabi ko, kasi hindi ko talaga alam po kung saan ba ako mag-worry? Dun sa health ko or dun sa financial? Kasi that time malayo pa sa amin si Queen. Sobrang hindi ko siya nakikita. Siyempre nag-worry din ako na anong nangyayari sa anak ko. Siyempre hindi ko naman din actually maisip na rin dahil gawa nga na ganun yung situation ko. And then, after a month, awa ng Diyos, ayun, naka-recover naman po ako. Nakauwi kami ng Manila pero sobrang dami pa rin po mga struggle. But again, sobrang, hindi ko alam, pero grabe yung ginawa ni Lord sa amin that time. Kasi through health, talagang nakasurvive ako kahit na it's just few months talaga po yung pinagdaanan namin. And financially, guys, as in, hindi namin alam kung paano na-provide po lahat yon. And then, bumalik kami dun sa naging doctor ko, yung mga nurse na kinuwento ko nga po sa inyo na parang ayaw kong lapitan. Kasi dun tinanggal yung isang host ko eh. And then sabi niya sa akin noon, sabi niya, Ma'am, akala po talaga namin hindi kayo makakasurvive. Kaya ayaw nila lumapit sa akin doon kasi parang feeling nila, parang any moment, parang mababaksak na ako, ganon. And yun, sabi niya, Ma'am, grabe, ibang-iba kasi yung itsura mo that time. And yun po, thank you kay Lord kasi for that moment of my life, talagang binigyan niya ako ng second life to serve Him. Talagang grabe lang talaga yung mga struggle namin. And up to now, may mga struggle din kami. May mga miracle pa rin naman kami, not in just health, but of course, sa mga relationships, sa financially, actually madaming situation talaga. And kung may mga pinagdadaanan kayo through health na minsan feeling nyo hopeless na kayo, guys, no, kasi si Lord talaga yung magpo-provide lahat at magpapagaling po sa inyo. So, yun lang po, guys. Maraming salamat po.